oras ka natulog yung kagabi? Late na rin po. Ay siya, sige. Bunso! Bunso, can you go nga to Aling Nena and buy 5 kilong sinandome while I'm preparing our ulam? Look, is your favorite adobo. Po, why is it always me? Ang bigat din po kaya ang 5 kilo bigas. Kung mabigat na yan para sa'yo, edi ikaw mag-ayos sa mga bibilin mamaya at ikaw mag-asikaso ng mga bayaran natin ngayong buwan. Sige na nga po. Akin na nga po ang pampili. Pabili po. Aling Nena. Pabili po. What do you need? 5 kilo sinandami ngayon. How much po? From 230 to 295. Grabe naman tinta nyo, Aling Nena. Hinto na po ba tinta nyo? Pero sige po, sabihin ko na lang kay Tay. Hinto na po ba? Ah, talaga ba? Ang dami niyong reklamo sa pagtaas ng bilihin. Hoy, nene! Wala kaming mahanapan ng mura ang bigay ng supplier. Anong gusto nyo? Magbigay kami ng mura para malugi kami? Ganon ba? Ha? Kunyemas! Kung madami kayong reklamo, edi wag kayong bumili. Sa tingin nyo ba ginusto namin na mahalan ang bilihin namin? Edi sana kung ginusto namin, mayaman na kami ngayon. Namamahalan pala kayo. Edi sana sa ibang tindahan kayo bumili. Tingnan natin kung may mas mabilhan kayo ng mura. Dami-dami pang arte. Kami nga wala ng choice eh. Kayo pa kaya? Tay! Ano ba kasi anak? Bumili ka lang ng bigas para nakakita ng multo. It was not a ghost, but it was scary. Sobrang nakakagulat. Eh ano kasi yun? 5 kilo of sinandoming rice was already 295 pesos. O Tay, ba't nakatulala ka na? Tay! Oh, ano nangyari dyan sa inyong ama? Tay! Teka lang, ano ba? Hindi niyo ba nakikita na problema ako? Paano yung parating na buwan? Ganun na pala kataas ang bilihin ngayon. Ganun na kataas ang bigas. Asa na yung pinangako nilang 20 pesos na inaako nila nung yung nakaraang taon? Ano na ba nangyayari sa mundo ngayon? Dahil ang pag-asenso to gobyerno na to. Aba, yung ba sinasabi nilang golden age ay golden price? Tang inang buhay to, punyeta. Eh paano yung mga pambaon ninyo? Paano natin pagkakasya yung sweldo na kakaunti? Eh paano naman yung mga kapwa natin Pilipino na oo, sabihin natin mataas ang sweldo pero magkukulang at magkukulang sa taas ng bilihin. Ano pa kaya ang kulang? Ay, halos magkayod kalabaw na ako para lang magtrabaho. Pero kulang at kulang pa rin. Punyeta naman. Hoy! Hindi. Kumain na tayo. Days, weeks, months, and years. How long and far can you get through? Can your salary cover all your financial needs and daily necessities? Sa nararanasang inflation, sa patuloy na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, paano ka didiskarte para sa pang-araw-araw? Ano nga ba ang inflation? Paano nito naapektuhan ng mga tao? At ano ba ang epekto nito sa araw-araw nating pamumuhay? A sudden or persistent increase in the average price of commodities is referred to as inflation. The inflation impact is caused when the price of products rises and the value of money falls. As a result, inflation shows that the purchasing power of money has decreased. Throughout the years, inflation has become a big issue in the Philippines. It is the measure or the rate at which the price of goods and services increases rapidly over a certain period. In September 2023, the inflation rate in the Philippines reached 6.1%. Nararamdaman mo na rin ba ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin?
Hindi may pagkakaila ang malaking epekto ng inflation sa mamamayang Pilipino. Sa pagtaas ng inflation rate ay siya ring pagtaas ng halaga o presyo ng mga produkto at serbisyo. Pambayad sa ilaw at tubig, panggasto sa eskwelahan, sa pang-araw-araw na pangangailangan, sa pamasahe papunta sa trabaho at eskwelahan. Paano nga ba pagkakasyahin ng isang individual ang halaga ng pera na meron siya sa lahat ng ito? Hindi lamang ang mga ordinaryong mamamayan at mamimili ang nakakaranas ng epekto ng inflation. Maging ang mga negosyong tumatakbo sa Pilipinas, balit man o malaki, ay lubhang apektado rin ng inflation. As production expenses rise, business owners have no choice but to raise the prices of their products and services. Some business owners are even forced to close their businesses, resulting in unemployment and decrease in economy, which worsens the condition of the Filipino citizens. High inflation in the nation can result from an excess of labor demand, pushing up wages, which can happen when labor supply succeeds demand. Workers would have little trouble finding jobs in this scenario, which would keep the unemployment rate low. These days, people are looking for ways to maximize o 1,000 pesos dito. Sa taas ng presyo ng bilihin natin, kanya-kanyang diskarte ang kailangang pairalin ng mga mamimili upang magkasya ang budget nila para sa pang-araw-araw. An increase in the inflation rate means you would have to pay more for the same items that you used to get a reduced cost. Some may have to give up items of luxury and live with reduced standards of living just to pay for necessities. Sa limitadong mapapagpunan ng pera, kailangan ng matalinong paggastos. Napipilitan ang mga taong maghanap ng mga alternatibo at mas abot-kayang produkto. Sa patuloy na pagtaas ng inflation rate ng bansa, mas lumalaki rin ang posibilidad ng kakulangan ng mapagpupunan ng pinansyal na maaari pang makapekto hindi lamang sa kasalukuyan, kundi pati na rin sa ating kinabukasan. Laika del Mundo, isang estudyante, anak, empleyado. 20 anyos na tubong rosaryo, bagong buhay ang bungad sa kanya ng pagtungtong niya ng bayan ng Lipa. Napalagi sa bagong bayan upang maumpisahan ang kanyang pangarap na makapagbigay ng maayos na buhay sa kanyang sarili. Estudyante sa pamantasan ng BSU The National Engineering University, Lipa Campus. Di sumang-ayon sa kanya ang agos ng buhay. Bilang isang estudyante nga naman, naninirahan lamang siya sa isang apartment bilang bed spacer. Kaya hindi sapat ang mga baon ng kanyang magulang ipinapadala sa kanya upang tumagal sa gastusin niya sa pang-araw-araw. Kasi minsan nagigipit pa din ako, syempre tumataas ng bilihin. Sinubok niya ang hamon bilang working student. Crew member ng isang kilalang fast food chain. Ang restaurant na ito ay kilala sa bawat bata sa Pinas. Ito ay ang Jollibee. Jollibee ang kanyang tanging pinaguhugutan na mapapagastusan sa pang-araw-araw. Samahan kami at ang aming reporter upang kilalanin at alamin ang pananaw niya sa ganap ng mundong ito. Upang malaman ang saloobin ng mga mamamayan hinggil sa isyong ito, narito kami ngayon sa palengke ng Lipa City upang malaman mula sa ating mga mamamayan kung paano ba nila nababudget ang kanilang pera para mabili ang kanilang pangangailangan sa isang araw. Narito rin tayo para marinig mula sa ating mga tendero at tendera kung paano ba sila naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Narito nga si Miss Laika na tumugon sa ating imbitasyon. Magandang araw, Miss Laika. Maaari mo bang sabihin ang iyong katayuan at kalagayan mo ngayon sa buhay? Magandang araw. Ako po si Laika del Mundo at ako po ay nagtatrabaho sa Jollibee Lapabayan habang nag-aaral sa Batangas State University, BS Psychology. Maaari ka ba namin samahan sa iyong pamimili ngayon? Tara! Yan, tamatis.
Miss Laika, bilang isang mag-aaral sa kolehiyo, paano mo naman nababudget yung pera mo para sa iyong mga pangunang pangangailangan gaya ng pagkain, pati rin yung sa pagpasok mo sa paaralan? Ang nauna ko kasing pinaglalaanan ng sahod ko, yung tinanggap kong sahod, is yung mga ginagastos ko or yung mga kailangan bayaran. So, ang nauna ko kasi bayarin sa boarding house and sinusunod ko dyan yung pang budget ko para sa pang-grocery at panghuli na dun para sa pag-aaral. So, paano naman nagiging enough na yung pera na hawak mo ngayon para mabili yung lahat ng pangangailangan mo? Sa totoo lang, hindi ko masasabing enough siya. Kasi minsan, nagigipit pa din ako. Siyempre, tumataas na ang bilihin. Pero ang ginagawa ko siguro, dapat talaga budget. And unahin talaga yung bills, bago yung luho, tsaka siguro yung sa pag-aaral, sunod na. So, bilang isang estudyante sa kolehiyo, so may kamalayan ka ba sa nangyayaring inflasyon sa ating bansa? Meron, oo, ramdam na ramdam ko talaga. Dahil isa nga ako sa nagtatrabaho. So, ako din is talagang nagbabudget and ramdam na ramdam ko yung pagtaas talaga ng bilihin. Sa iyong palagay, ano kaya ang nagiging rason ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin natin ngayon? Sa tingin ko, nagsimula yan nung tumaas yung gasolina and yung oil. So, syempre, parang domino effect na pagtaas ng gasolina and oil, tataas na rin yung ibang bilihin, like yung sa mga pang-grocery. So, ano kaya sa tingin mo pwedeng maging solusyon dito? Dapat maging balance. Kung tataas man yung presyo ng bilihin, dapat tataas din yung sweldo namin mga empleyado. So, para balance. Sa ngayon, tumataas man siya, hindi pa rin namin siya nararamdaman kasi patuloy pa rin tumataas yung mga bilihin. Miss Laika, ano naman ang pwede mong sabihin sa ating mga tagapanood o sa kapwa mo estudyante o working student na nasa sitwasyon mo rin gaya ngayon? Kapit lang. Laban lang, makakagraduate din tayo. Maraming salamat, Miss Laika. Talagang ramdam na ramdam ang epekto ng pagtaas ng mga bilihin dito sa ating pamilihan. Marami na ang umaaray dahil sa sakit sa bulsa na dulot ito at ang mga pangkaraniwang tao ay nahihirapan sumabay sa pagbabagong ito. Ngunit hindi lamang sa mga mamimili makikita ang epekto ng inflasyon. Halina't alamin din natin mula sa ating mga tindero at tindera kung paano ba sila naapektuhan ng inflasyon. Bilang isa pong magtitinda dito sa ating pamilihan, ano pong masasabi niyo sa pagtaas po ng presyo ng mga bilihin po natin ngayon? Sobrang mahal ng bilihin, hindi na kami nakita. Ma'am, sobrang taas nga ng bilihin. Napakahirap. Lumaki ang puhunan mo, ang liit-liit ng tubo. Ikot ang mamimili, kawawa yung mamimili, ikot. Wala, kasi wala nang magawa eh. Kasi ang laki na ng tinaas niya kumpara dati. Ganito panahon, nataas talaga ang bigas. Pero hindi ganito kagrabe. Pag may imported, hindi ganito kataas. Pagka sagana sa imported. Pero pagka yung ganito, walang magagawa kasi kunti ang palay. Nag-aagawan. So, sapat po ba yung kinikita po ninyo sa isang araw po para po sa gustusin niyo po, para po sa pamilya niyo, at saka po dito po sa inyong tindahan? Ayos naman, sapat naman. Sapat naman, pang baon ng eskwela at saka pangkain. Pero yung hindi na makaipon, kailangan mo lang siyang mag-mark up ka lang ng 20 to 50. Parang tabla ka lang, pambayad lang sa tauhan, sa mga expenses. Naku ma'am, hindi. At ang aming binta, kulang pang ibayad sa gulay. Hindi, kulang. Sa ngayon, kasi halos walang tubo sa bigas. Kulang pang pambayad sa tauhan. Para po sa inyo, ano po yung pinaka naging epekto po ng pagtaas po ng presyo ng mga bilihin sa inyo pong negosyo? Sa una, yung hirap. Laging hirap pagka sinabi sa luwanin na. Yung paninda namin, sobrang taas na. Kaunti-kaunti na lang sila tinutubo. Hindi naman namin maitaas. Nahihirapan kami kasi lumaki ang puhunan. Sobrang taas ng puhunan mo. Tapos ang tubo mo naman maliit. Kulang pa sa gastusin ng iyong tinutubo. Oo, talagang napakahirap ngayon. Hindi ko alam kung bakit nagmahal eh. Wala namang bagyo, wala namang mga kalimagdad na ano dito sa atin kung bakit nagtaas. Ang hirap talaga ng, parang napakahirap ng pera. Mahirap magpaliwanag sa nabili. Nabili naman, pero
ipapaliwanag mo ng ayos na talagang mataas. Kailangan mo talaga may stock ka para hindi ka agad magtataas. Pag may stock ka, na babahaginan mo pa yung mga customer mo, hindi ka ganun kabilis magtaas. Pero pag wala kang stock, ang bilis mo magtaas. Sa araw-araw na pagtitinda ng ating mga tindero at tindera, hindi sila pare-parehas ng kinikita. May kumikita ng maliit, meron ding sapat at kung suswertehin sa isang araw ay kumikita ng malaki. Lahat sila ay nagsisipag upang makaraos sa isang araw. At tayo bilang mga mamimili, binabudget natin ang ating pera upang mabili ang ating mga pangunahing pangangailangan. Hanggang kailan ba ang inflasyon? Hanggang saan ba ang kakayanin natin para makaraos? Upang malaman ang mga proseso na nangyayari sa ating pamilihang bayan, pumunta tayo sa opisina ng Lipa City Public Market para makapanayam ang isang mahalagang individual. Sir, pwede po ba kayong magpakilala? Ako po si Roden Matias, Supervisor 1 sa Lipa City Public Market. Dito po sa inyong posisyon na pagiging supervisor, ano po yung mga tungkulin na napapaloob dito? Bali akong in charge sa overall operation sa field. Ako naglalagay ng mga tao sa kanya-kanyang area. Basta lahat ng operation sa akin ang gagaling. Okay. Meron po ba kayong saloobin o mga napapansin sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin? Siyempre, unang-una ang mga maninda, dahil humihina yung mga benta nila, lalo na yung mga basic, bigas, karne, isda. Kita mo presyo ng bigas ngayon. Ang binibili kasi ng tao, karamihan, yung mga average lang na presyo ng bigas, yung mga mura. Ngayon, ang mura, halos talagang hindi na makain. Hindi man talagang hindi magandang quality. Kaya parang nababawasan yung buwibili sa kanila. Ang nangyayari kasi diyan, low of supply and demand din parang mababa yung supply, kaya yata tumataas yung mga presyo ng mga basic commodity. At meron po bang part ang office ng Lipa City Public Market sa pagkontrol po ng mga presyo ng pagtaas at pagbaba nito? Halos wala kami kasing magagawa dyan sa dahil hindi naman kami nagdidikta talaga ng presyo. May ibang ahensya na in charge sa price regulation. Doon po ba sa renta o inuupahan ng mga pwesto, nagkakaroon din po ba ng pagkakaiba o pagtaas ng mga presyo nito? Wala namang epekto yun sa mga upa nila kasi ang upa dito sa palengke, fix yan. Tsaka napakalit lang. Ang isang stall, parang buo pa lang, uma-average lang ng 700 to 1,100 lang ang bayad nila sa pwesto. Kaya halos hindi makaka-apekto sa presyo ng paninda nila ang upa nila dito sa palengke. At ano naman po yung mga epektong nakikita nyo sa mga magtitinda, ganyan din po sa mga mamimili? Yung mga stock nila, masyadong may stock ng matagal kasi nga, kunti yung buwibili. Tapos masyado na rin malaking puhunan nila. Kapag po sa pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, mas nababawasan po ba yung mga namimili? Oo, nababawasan din talaga, Dahil siyempre, ang nagiging option ng mga mamimili, mas buwibili sila ng mga mas murang item. Kayo po bilang mamimili, paano po kayo naapektuhan din ito? Ang kita ng tao, hindi man bigla-biglang tumataas yan Kaya yung ating purchasing power, lumiliit. Ganito lang yung kita natin, pero yung presyo, tuloy-tuloy na tumataas. Kaya lumiliit yung ating purchasing power. Meron po ba kayong nais na ibahagi para dun po sa mga mamimili na pwede pong makatulong sa kanila? Siguro, bago tayo gumastos ng mga hindi masyadong importanteng bagay, unahin muna natin yung mga pinaka-importante. Tsaka tipid muna ng konti. Disiplina lang talaga sa paggastos ng ating kinikita. Yun lang siguro. Every individual is affected by inflation. Now that we have already acquired knowledge about the insights of the sellers and buyers of basic necessities, we also decided to ask a few students as they are also affected by the said issue. How were you affected by the continuous rise of inflation rate in the Philippines? Lahat naman siguro ng ginagawa natin kasi gumagastos tayo sa mga pangailangan natin, lalo na sa mga kailangan natin sa araw-araw katulad ng sa paliligo, sa pagkain na ating kinakain kasi nga kailangan natin kumain. And then yung pamasahe, nandun na rin yung pamasahe kasi tumataas ang presyo ng gas. Kapag kailangan ko ng mga gamit sa school o kaya ng mga gamit sa bahay, parang presyo na agad yung una kong tinitingnan. Tapos, pinakamahirap bilang estudyante ay pamasahe. Kasi araw-araw kang babiyahe, papuntang school, tapos uuwi ka.
parehong sobrang mahal ng kailangan mong gastusin para lang sa pamasahe. Napapansin ko na yung worth 500 pesos na grocery, ang nabibili lang nun is kape, asukal, shampoo, at sabon. Which is nakakalungkot kasi imbis na marami yung mabili mo is kakaunti na lang. Ngayon pong college student na ako, mas naapektuhan po ako ng inflation rate, lalong-lalo na kasi ako na po yung nagmamanage ng sarili kong pera. What can you do to minimize the impact of inflation to those ordinary individuals like you who aren't owners of huge businesses or companies? In my opinion, para ma-minimize natin yung apekto ng inflation, dapat magkaroon tayo ng plan at sa pag-budgeting at kontrolin natin yung sarili natin, lalo na sa mga pagbili ng mga needs lang natin. Dapat gawin natin, i-focus natin sa yung mga wants lang, yung mga talagang essential. Kailangan kong mas disiplinahan yung sarili ko sa pagmamanage ng pera ko kasi feeling ko naman hindi ko mapipigilan yung inflation rate kasi wala naman ako sa otoridad para gawin yun. Isipin muna bago tayo bumili. 'Di ba? Nandun yung pagtitipid. Siyempre, kung iisipin natin makakapagtipid nga ba tayo sa taas ng bilihin? Siyempre, oo naman, no. Kaya lang may mga risk na nandoon kasi nga kung magsisettle tayo sa mababang presyo ay nandun yung hindi mataas masyado yung quality ng mga produkto. Siguro yung pagpa-plan ng budget and pag-manage ng mga expenses. Kumbaga, maging practical lang. Kung ano yung mga needs and necessities, yun lang yung unahin. Wala na tayong masyadong magagawa. Since, ayun nga, ang pinakakailangan na gawin na talaga natin ngayon is pumili ng mga bagong leaders na kayang mag-giveaway para masolusyonan ang inflation. Who does inflation affect the most and in what ways are they affected by it? Ang pinakatinatamaan ng inflation ay yung mga kababayan natin Pilipino na sa laylayan. Sila talaga yung nakakaranas nito dahil, alam niyo yun, kakaunti yung pera nila. Kulang na nga yung pambili nila tapos tataas pa yung presyo kaya parang lalo silang mahihirapan talaga. Yung mga nagbebenta. Kasi bago pa maapektuhan yung mga consumers, sila muna yung makakaranas ng pagtaas ng mga bilihin. Kasi syempre, sa kanila nagmumula yung mga bibilhin natin. As a student, is inflation good or bad? May magandang nadadala rin naman ng inflation. Hindi nga lang sa lahat, kundi sa iba, sa mga kapitalista. Bad ang inflation para sa akin since hindi na kayang bayaran yung mga kailangang bayaran. Yun nga, estudyante pa lang tayo, wala pa tayong kakayahan para magkaroon ng pagsariling pera, nakabase lang tayo sa ibibigay na budget ng mga magulang natin. Apektado dito yung mga students talaga na limitado lang yung kanilang baon. Hindi talaga siya maganda para sa atin kasi mas nahihirapan tayo sa pang-araw-araw. Yun nga, sa pamasahe pa lang, tapos sa mga kailangang gastusin para sa school. Lahat ng nangyayari sa inflation ay bad para sa isang estudyante. Do you think that being a financially stable individual would reduce the effect of inflation on you? Hindi. Kahit dire-diretso yung sweldo, pero hindi tayo makakaipon . Andun pa rin, makikita natin, tumataas yung gastusin. Kahit pa sobrang financially stable ka, maapektuhan at maapektuhan ka pa rin. Siguro kapag financially stable ka, kapag tumaas na yung presyo ng mga binibili mo, parang hindi mo pa muna mapapansin. Being financially stable, I think, yes, it will reduce the effect of the inflation kasi kung marami kang pera, hindi mo na tuong pakakaisipin pa kung magkano ba yung bills mo, kung magkano ba yung specific na product na binili mo. In the current state of our country and your socio-economic status, do you think it is possible not to think about not having money for a whole day? Siguro hindi ko kaya na hindi isipin ang pera. Kailangan lahat ng kilos mo may pera, kailangan ng pera. It's impossible talaga na hindi ko maisip ang pera within the day. Kasi, syempre, kapag nagugutom ako, may isip ko agad pera kasi kailangan kong bumili ng food. Sa tingin ko naman, parang hindi yun posible. Sa personal experience ko, ang baon ko na lang na
binubulsay 100, yung iba tinitira ko. Yung pamasahe ko umaabot sa 80 papuntang school, tapos yung matitira na lang sa akin 20. Hindi tayo mabubuhay kung walang pera. Being able to provide for yourself, ano yung product na na-observe mo na laging nagtataas ng presyo? Bigas. Ngayon, napansin ko na iba na yung brand na binibili namin. And nung tinanong ko yung mother ko kung bakit ganon, is dahil sobrang daw taas na ng presyo ng mga bigas. Tuwing manggagaling yung mama ko na sa palengke, tapos pag uwi niya, wala siyang ibang bigkas ng bibig, kundi sabihin na tumaas na naman ang presyo ng ganito, ganyan. Para sa akin ay yung gasolina, kuryente, saka mga tubig, mga ganon. What can you say about the overpriced products of business owners, and how do you think it affects the flow of the economy? Medyo unfair yon siguro para sa part ng mga nasa lower class, since minsan hindi na nila ma-afford yung luxuries na, kunwari yung tipong McDonald's, minsan hindi na yun ma-afford. Kailangan i-consider din nila yung iba kasi lahat naman nahihirapan sila as business owners and tayo as consumers. Hindi natin kaya kontrolin yung pagtaas ng presyo, pero kaya natin maging practical. If patuloy nilang tataasan yung presyo ng mga produkto nila, maaaring mabawasan yung kanilang consumer. Parang kanya-kanya na lang technique kung paano nila magagawa ng paraan yung pagtaas nga ng mga bilihin. Feeling ko, kahit unfair, parang bigyan na lang natin sila ng benefit of the doubt. Siguro nga ginawa nila yon kasi sa tingin nila yun na lang yung tanging paraan para makabawi sila, gano'n. Yes. Wag silang masyadong mapaglamang, lalong-lalo na kung kapwa Pilipino naman nila. Magtulungan tayo at wag nating ibaba ang kapwa Pilipino natin dahil kung sila man ay merong kakayahan para mabili ang lahat ng gusto nila, paano naman yung mga taong walang kakayahan o limitado lang ang kanilang pambili para sa mga pangangailangan nila? Kaya ang maganda doon ay magtulungan ang isa't isa. Being able to provide for yourself or as a working student, what advice can you give to other students who find it hard to manage the money they have? Kung bibili ako ng kanin na isang takal, 10 piso, pero kung bibili ako ng bigas na ako magsasaing, baka sobrang busog ko na kung yung 20 pesos na yun ay binili ko ng bigas at ako ng saing. Para ma-manage ko ng ayos yung pera ko, minsan nagtitira ako sa bahay ng 50. Ginagamit ko na lang yun as a way para hindi lumagpas yung mga gastusin ko. Pag nabigay na sa akin yung allowance ko, kukuha lang ako doon ng maliit na amount, tapos yung natitira, itatago ko sa cabinet kung saan yung hindi ko laging binubuksan, hindi ko laging nakikita, para maiwasan kong gastusin yun. At magkaroon ng plan sa pagbabudget para sa ganon, hindi tayo mahirapan sa kasalukuyan. Pwede silang mag-seek ng part-time jobs. Pero of course, sabi ko nga before na hindi lahat ay privilege or opportunities. Doon lang sa may kaya. Maging practical tayo. Maging responsable tayo sa pera na natatanggap natin sa araw-araw. Kailangan magtipid talaga at maging wais tayo sa paggastos. The impacts of inflation have shown undeniable worries and difficulties. People, old and young, student or not, huge business owners or small business owners, are affected by inflation. Even though it showed a good impact in the business sector of huge companies, individuals with a low level of socioeconomic status are greatly affected by it. Thinking about how they can provide their basic needs and pay for their monthly bills, how can a person help himself out of those worries? Saan man tayo dalhin ng ating mga paa, sa bawat sulok ng ating paligid, lahat ay kakakitaan ng tila ba hindi na rin matatapos na problema. Sa panahong ito, kung saan buhay at ginhawa ng bawat isa ang ating inilalaban. Ikaw. Gaano ka kahandang sumabay sa agos ng inflasyon? Ikaw, gaano ka kahanda sumabay sa agos ng inflasyon?